Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa ating morning devotion, nais ko pong i-share sa inyo ang 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Ganito po ang sabi niya. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalulhatiang walang hanggan. Verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang aming bagay na nakikita ay may katapusan, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Share ko po ang Shifting Your Visions to Eternal Perspective. Ang mga taga-Korinto po sa panahon ng sulat ito ng ating apostol ay nakararanas po ng lubhang mahirap na buhay, kagaya ng ating nararanasan ngayon. At ang sabi ng ating apostol Pablo sa kanila ay huwag manghihimagod, huwag mawawala ng loob. Baguhin ang perspective o paningin kung saan natin ifo-focus ang ating buhay. Ito po ang sekreto na gusto niyong maintindihan natin ngayong umaga. Kung tayo may pinagdadaanan din, kung tayo ay meron din pong napakibigat na hinaharap ngayon sa ating buhay, marahil baka ang solusyon ay tingnan natin to sa ibang anggulo para makita natin ang totoo. Naalala ko po tuloy sa basketball, kapag po mayroong tila hindi magandang pagtawag ang isang referee, nire-review po ito sa pamamagitan ng replay na tinatawag para tingnan sa lahat at iba't ibang anggulo kung ano ang totoong nangyari. Kasi po pag tinignan mo ito sa iba't ibang perspective, doon mo makikita ang katotohanan. Marahil sa ating buhay ngayon, mali lang po ang perspective na ating tinitingnan. Si Apostol Pablo, mayroon po siyang 3 bagay na sinare sa mga taga-Korinto at para sa atin po. Paano nakayanan ni Apostol Pablo lahat ng kanyang pinagdaanan? Paano niya nasabi itong mga salitang ito? Na samantala ang kanyang pinagdadaanan ay napakahigpit at napakahirap. Una, binago niya po ang kanyang perspective sa pamamagitan ng tinignan niya ang growing through sanctification. Yan ang una niya pong tinignan sa verse 16. Sabi niya, we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Sabi ni Apostol Pablo, totoo, kakaranas ako ng hirap. Totoo na ang lahat ng ating pinagdadaanan ay hindi biro. Pero dapat tingnan natin para maging masaya ang ating buhay na ito ay kaparaanan ng Diyos para tayo maging kagayan din niya. Di po ba yun ang goal ng Christianity? Na tayo maging kagaya ng kanyang anak na si Jesus. At tinitingnan ni Apostol Pablo ang nangyayari sa kanyang buhay sa perspective na ito'y kasama sa kanyang paglago para maging kagaya ni Jesus. Kaya sabi niya sa verse 16, renewed day by day. Ang ating lupang katawan napapagod, ang ating lupang katawan ay nagdi-deteriorate, nasasaktan, nagkakasakit, pero ang ating namang espiritual ay lumalago. Kung ano ko nung unang tinanggap ko si Jesus ay mas naging kagaya niya ako ngayon. Yan po ang perspective ni Apostol Pablo. Kaya para sa kanya, ang anumang nangyayari sa kanya ay bahagi ng sanctification ng kanyang buhay. So, ganun din po sana sa atin. Kailangan nating maintindihan at mahalagang malaman natin na ang nangyayari sa ating lahat ay bahagi ng sanctification ng ating buhay. Dahil gusto ng Diyos, naging kagaya niya tayo. Number 2 po, tingnan din niyo po yung changing of perspective ni Apostol Pablo. Sa verse 17, sabi niya, for this light momentarily affliction is preparing for us for eternal way to glory beyond comparison. Nakita niyo po yung comparison niya, no? Tiningnan niya po sa ibang anggulo, tiningnan niya po ang nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano at ng sarili niya. Na sabi niya, ang nangyayari sa akin ay light momentarily
affliction lang, pangsamantala, kung ikukumpara mo sa walang hanggang ibibigay sa iyo ng Diyos. So, paano natin po may papakita sarili natin? Kung tayo pinahihirapan ngayon sa pandemic na nararanasan natin, kailangan tingnan natin ito na momentarily lang o light momentarily. Affliction lang ito. Ikumpara mo sa bibigay naman sa iyo ng Diyos pagkatapos nito. Lahat mo ng bagay sabi niya, momentary lang yan. Pansamantala lang naman yan. Kung ikaw po ngayon may pinagdadaanan sa iyong buhay, tatandaan natin, tingnan natin ang perspective. Pangsamantala lang po iyan. Kukumpara mo, dapat iyan sa gagawin naman sa iyo ng Diyos pagkatapos mong mapanalunan ang iyong pinagdadaanan ngayon. Kung meron kang sakit, kung merong paghihirap, sabi na po sa Pablo, change the perspective. Tingnan mo ito in the light of eternal or eternity. Gaano ba katagal ang bibigay niya sa iyo? Kumpara mo po sa bibigay sa iyo ng Diyos. Kasi Apostol Pablo, naging mag-aayos po ang kanyang buhay. Naging masaya. Dahil lagi niyang tinitingnan ang perspective ng Diyos kung gaano at ano yung bibigay sa atin. Sabi ba naman ni Apostol Pablo, kumpara mo naman ang eternal na biyayang ibibigay sa iyo ng Diyos dito sa temporary affliction na nararanasan natin, ay di hama po mas maganda po yung ibibigay ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag ka nang manghihimagod, huwag ka nang titigil, don't give up, huwag ka rin pong mawawala ng loob. Temporary lang lahat ito. So ni-encourage niya po tayong lahat na tingnan lahat ng ating pinagdadaanan na ito ay maliit lang na portion at may katapusan. Pero ang gagawin at ginagawa ng Diyos sa atin ay hindi lang hanggang dito, kundi hanggang doon sa langit na bayan. So hindi lang po patungkol po sa growing sanctification, hindi lang po changing the perspective, tingnan din po natin yung salita niyang sa verse 18, that is hoping for the future. Sabi niya po sa verse 18, as we look not to the things that are seen, but the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Kakaiba po ang kanyang perspective, di ba? He refused na tingnan ang mga bagay na pwede mong makita. Dito sa mundong ito, marami ka pong makikita kasing discouragement, maraming bagay na hindi kapagpapatibay sa iyo. Sabi niya po sa hindi ko yung tinitingnan. Ang tinitingnan ko yung mga bagay na hindi nakikita. Paano mo naman makikita yung mga bagay kagaya ng pag-asa, kagaya ng langit? Paano makikita ang mga pagpapala? Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. So, para kay Apostol Pablo, ang isang tunay na Kristiyano, tumitingin siya sa mga bagay na hindi temporary, tinitingnan niya sa mga bagay na eternal. Mga bagay na hindi mo makikita ngayon pero may pag-asa ka na makakamtan mo. May pag-asa si Apostol Pablo kagaya po natin. Hindi pa natin nakikita siguro ang biyaya ng Diyos, ang blessing ng Diyos sa ating buhay, sa ginagawa natin para sa Kanya, pero meron tayong pag-asa na ibibigay siya ng Diyos sa ating isang araw. Kagaya na hindi natin nakikita ang Diyos pero naniniwala tayo na may Diyos. Hindi natin nakita ang paglikha niya ng lahat ng bagay pero naniniwala tayong dilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. May pag-asa tayo dahil sinabi niya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. So hoping for the future, mawala ng lahat, wag lang ang pag-asa bigay sa atin ng Diyos. So shift your vision sa ating pinagdadaanan ngayon. Tingnan natin ito sa tamang anggulo ng ating pananampalataya. Tingnan natin lahat ng nangyayari sa atin na bilang bahagi ng sanctification o pagpapalago ng Diyos sa ating buhay. Lahat ng ating pinagdadaanan natin, tingnan natin ito ng isang momentarily lang. Very light lang ito, ikumpara mo sa biyaya ng eternal na ibibigay sa atin ng Diyos. At pangatlo, lahat ng ating pinagdadaanan ay may pag-asa dahil ang ating Panginoong Diyos ay nangako at nagsalita para sa ating lahat. Yan po ang payo ng ating apostol para sa ating lahat ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya, Panginoon,
ng iyong salita. Tunay, Panginoon, lahat ng aming pinagdadaanan ay napakaikli lang kukumpara sa haba ng eternal na pagkakalob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa araw na to. Na lahat ng aming gagawin, lahat ng dadaanan namin, tingnan namin sa perspektibo, hindi sa aming perspective. Lahat ng ito ay aming dalangin, pagpasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.